Kabanata 971. Sus Mariosep, Sikong Giuzi, papatayin ko siya, tung kalokohang to. Nakakabaliw ang boses ni Jin Zonshan. Puno ng pagpatay ang mukha niya, at dilat na dilat ang mga mata niya na parang sisibog na siya ng sinag ng Diyos. Tumahimik ka. Bagamat puno rin ng galit ang mukha ni Bai Wulang, bilang isang sword martial artist, taglay niya ang kapangyarihan ng mga asensya at katahimikan na higit pa sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Kahit nasa harap ng pressure mula sa bundok Tai, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, halos mabaliw na ang mga mukha ni na Jin Zonshan at ng iba pa. Kahit nabaluktot ang mukha ni Bai Wulang, nagngingit-ngit pa rin siya at umungol ng malakas. Sa ngayon, hindi tayo maaaring maging padalos-dalos. Noon, ibinigay sa atin ni Zephyr ang mapang ito. Dapat natin itong gamitin ng husto. Sa ganitong paraan lamang natin mapapakinabangan ng husto ang mga benepisyo, at ang ating lakas ay mas mabilis at mas lalakas. Kung hindi, hindi lamang natin masasayang ang ating mga pagsisikap, kundi hindi rin tayo makakapaghiganti. Malamig ang boses niya, at malamig din ang mga mata niya. Malinaw na kahit ginawa niya ang lahat para itago ang kabaliwan sa puso niya, hindi naman mas mahina ang galit niya kaysa sa galit ng iba. Oo, kailangan na nating kumalma sa oras na ito. May bakas ng malamig na aura sa matabang mukha ni Bao Jiuyan. Bihirang lumitaw ang ganitong ekspresyon sa mukha niya, pero ngayon, mas nakakabaliw ito kaysa dati. Makikita na sa oras na ito, labis siyang nagagalit. Kumalat na sa buong lugar ang balita ng pagkamatay ni Zephyr. Sa harap ng kanilang kaaway na si Sikong Giuzi, isa siyang nilalang na hindi maaaring baliwalain ni Newman. Ang kanyang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang disipulong nasa antas ng emperador. Sa ilalim ng premisa na ang lakas ng isang tao ay hindi garantisado, walang sino man ang maaaring kumilos ng padalos-dalos. Noong panahong ang lahat ay nagbubuntong hininga o nagsasaya dahil sa kasawian. Sa dulo ng mga ulap. Nang lumipad ang katawan ni Zephyr sa mga ulap, isang malakas na hangin ang mabilis na lumapit sa kanya at agad siyang pinalibutan. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang mga manipis na malamig na aura ay nagsimulang kumalat sa isang iglap, at ang dami nito ay marahas na kumalat sa buong katawan at maging sa kaluluwa. Nakakatakot talaga ang ganitong klase ng malamig na aura. Parang kahit ang pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng isang tao ay malapit ng magyelo. Kalimutan mo na ang pisikal na katawang ito. Hindi ordinaryong hangin ang nakapalibot na hangin. Bagamat malambot ang pakiramdam, sa katunayan, mayroon itong walang katapusang enerhiyang panpunit. Kasing talas ito ng espada, na madaling tumagos sa mga kalamnan ni Zephyr. Swoosh! Habang umiihip ang malakas na hangin, maraming piraso ng laman at dugo sa katawan ni Zephyr ang malakas na napunit, at mabilis na naputol ang mga piraso ng laman mula sa napunit na bahagi. Umuungol. Sa ilalim ng matinding sakit, hindi napigilan ng katawan ni Zephyr ang pagkibot. Sa sumunod na sandali, nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Matapos tamaan ng Sky Exterminating Finger ni Sikong Giuzi, ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan na. Bukod dito, bago siya lumaban kay Sikong Giuzi, ang kanyang pinsalang dulot ng lihim na atake ni Duan Kongchen ay hindi pa lubusang gumagaling. Nang lumaban siyang muli kay Sikong Giuzi, natural na mas lumala ang kanyang pinsala. Wala pang ikasampung bahagi ng kanyang orihinal na lakas ang natitira, hindi pa kasama rito ang malalakas na bugzo ng hangin at napakasamang nagyayelong aura sa lahat ng dako. Ito. Nakakagulo. Hindi napigilan ni Zephyr ang mapait na mapangiti. Ang landas na itinuro sa kanya ni Mitban ay malinaw na isang mapanganib na daan, at wala pa ring pagkakataong mabuhay. Sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay masisira ng hangin at ng enerhiya ng ice and cold sa maikling panahon. Kabanata 972. Meow. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang boses ni Mitban mula sa storage ring, at pagkatapos ay mabilis itong lumabas mula sa ulo. Swoosh! Sa sandaling lumitaw ang lalaking ito, tuluyang nawala ang pressure sa paligid ni Zephyr. Hindi lang ang malakas na hangin, kundi pati na rin ang walang katapusang lamig na nararamdaman ay naglaho. Anong nangyayari? Nang makita ang kakaibang mga pagbabago sa paligid, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr.
Mio. Muling sigaw ni Meatbun, pero sa pagkakataong ito, parang pagod na ito. Pagkatapos, umakyat ang maliit na lalaki sa balikat ni Zephyr at humiga roon, mukhang tamad, na parang nakakonsumo ito ng maraming enerhiya. Tumingin muli sa paligid. Sa wakas ay nagsimulang magbago ang mukha ni Zephyr. Sa paligid niya, nabuo ang isang bilog na vacuum na may diametrong halos 2 metro. Sa kawalan na ito, lahat ng nasa labas ay hindi makapasok, hangin man o malamig na aura. Dahil nga sa vacuum circle na ito kaya hindi nasaktan si Zephyr. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr na ang halos lahat ng pagsabog ng vacuum circle sa harap niya ay mula kay Meatbun sa kanyang balikat. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nang tumingin sa walang laman na bilog na vacuum, bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Mio. Hindi mapigilan ni Meatbun na paalalahanan si Zephyr, ikinakaway ang maliliit nitong kuko at hinimok itong umalis agad. Base sa tono ng batang ito, mabilis na dumating si Zephyr. Tila binitawan na ng batang ito ang singsing na enerhiya. Marami na itong nawalang pulmonya at hindi na ito magtatagal. Tara na. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari noon, hindi maaaring tumigil si Zephyr dito sa oras na ito. Si Zephyr, na malubhang nasugatan, ay hindi makagalaw ng mabilis. Pinigilan na lamang niya ang sakit sa kanyang katawan at pilitin ang sarili na sumulong. Habang sumusulong siya, hindi maiwasan ni Zephyr na mamangha sa misteryo ni Meatbun. Ang misteryosong munting batang ito ay tila higit pa sa isang mahilig sa pagkain. Kaya nitong pumasok at lumabas sa kanyang storage ring, gumalaw ito sa kakaibang bilis na parang isang iglap lang. Naramdaman din nito ang presensya sa malayo, at ngayon ay inilabas nito ang kapangyarihan upang ihiwalay ang yelo at ang malakas na hangin. Saan ba nanggaling ang batang ito? Habang nag-iisip, si Zephyr ay lalong naging mausisa. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para maging tunay na mausisa. Habang sumusulong si Zephyr, nakapaglakbay na siya ng mga 20 hanggang 30 kilometro. Gayunpaman, malakas ang hangin at malamig ang hangin sa lahat ng dako, kaya walang ligtas na lugar na mapagtatagwan. Lumiit na ng kalahati ang vacuum circle na nakapalibot sa kanya. Kung hindi siya magmadali, mapapahamak na naman siya. Kung pag-uusapan ang laki ni Meatbun, nadama ni Zephyr na kung hahayaan niyang maglabas ang maliit na lalaki ng vacuum circle, maaaring nasa panganib siya. Evil Breaking Eye. Nagsalubong ang kilay niya. Pilit tiniis ni Zephyr ang sakit at pagkahilo mula sa kanyang kaluluwa, at mabilis na sinimulang buksan ang Evil Breaking Eye. Bigla na lang lumitaw sa kanyang isipan ang lahat ng bagay na nasa layong 12-dosenang milya. May guho ba ng bundok doon? Sa wakas, nang malapit nang gumuho si Zephyr, isang guho ang lumitaw sa kanyang paningin. Ito ay mga sinaunang taluktok na mukhang sira-sira na, parang mga guho. Gayunpaman, ang katotohanang maaari silang mabuhay dito ay nangangahulugan na maaari silang makakuha ng kanlungan doon. Kabanata 973. Mio. Sinikap ni Zephyr na sumulong. Sa pagkakataong ito, nagsimulang gumawa ng mapanghikayat na tunog si Meatbun sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, ang vacuum circle sa paligid ni Zephyr ay nagsimulang lumiit ng halos kalahati. Kung hindi siya bibilisan, malamang ay magyelo siya dahil sa malamig na hangin sa susunod na hakbang. Kahit sa oras na ito, nakaramdam na si Zephyr ng kaunting malamig na aura na papalapit sa kanya. Bagamat hindi gaanong malinaw ang mahiwagang kapangyarihan ni Meatbun, malinaw pa rin ang pakiramdam na ito. Malapit na, napakabilis. Inalalayan ni Zephyr si Meatbun sa kanyang balikat. Wala pang 10,000 metro ang layo bago ang mga sinaunang bundok, na tila mga guho. Sa wakas, habang binilisan at pinipilit ni Zephyr ang kanyang sarili, biglang nanigas ang kanyang katawan. Sa wakas ay dumating na ang sandaling ito. Sa oras na ito, ang protection na bilog na vacuum ay sa wakas ay nagsimulang pumutok sa kinaroroonan ng kanyang mga paa. Mabilis na lumitaw ang mga manipis na piraso ng malamig na aura. Buzz. Sumasabay dito ang malakas na hangin. Direkta nitong pinunit ang balat sa mga paa ni Zephyr. Sa isang iglap, siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang dugo ay patuloy na umaagos. Sa oras na ito,
Kahit saan man pumunta si Zephyr, mabilis pa rin siyang mapapalibutan ng hangin at ng lakas ng yelo. Masasabing napakalaki ng espasyong ito na hindi kayang abutin ng imahinasyon ni Zephyr. Napapaligiran ang paligid ng yelo at ng kakaibang hangin ito. Hanggat nasa lugar na ito siya, hindi ito maiiwasan ni Zephyr. Dagandong. Biglang. Isang malahalimaw na ungol ang nagsimulang lumabas mula sa likuran ni Zephyr at marahas itong pinakawalan. Damn it. Nang hindi mapigilan ni Zephyr ang paglingon, hindi niya maiwasang matigilan, at nagsimulang magmura ang kanyang bibig doon. Nagsanib ang hangin at ang nagyayelong hangin, na bumubuo sa hugis ng mga ahas at dragon. Naghalo ang nagyayelong asul na espiritu ng yelo at ang cyan na hangin. Ang mapanirang kapangyarihan ng dalawa ay hindi kasing simple ng pagdaragdag ng isa at isa. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, medyo mahirap na para sa kanya na labanan ang pinsalang dulot ng malamig na hangin at hangin sa paligid. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang hangin ay mabilis na magtitipon at bubuo ng ganoong posterya. Gayunpaman, sa oras na ito, si Zephyr ay walang kakayahang makipagkompetensya dito. Sa oras na ito, ang mga bote sa ilalim ng kanyang mga paa ay napunit na, at ang laman sa kanyang mga paa ay tila naputol. Nakakapangilabot ang mga puting buto, at walang katapusang sakit ang dumadaloy sa kanyang katawan. Buzz. Gaano man kasakit ang kanyang katawan, hindi nang ahas na sumuko si Zephyr Khan sa oras na ito. Sa di kalayuan, wala pang 1,000 metro. Dati, kayang-kaya ni Zephyr na marating ang distansyang iyon sa isang iglap. Pero ngayon, wala siyang lakas. Wala pang 10 bahagi ng kanyang lakas ang natitira, at mahirap pa para sa kanya na protektahan ang sarili. Meow. Tila natakot si Meatbun sa malaahas at maladragon na mga anino ng yelo sa likod ni Zephyr. Hindi nito napigil ang mapasigaw, at ang mga kuko ng pusa nito ay humawak pa sa balikat ni Zephyr. Ikaw. Nang maramdaman ang sakit sa kanyang balikat, gumalaw ang bibig ni Zephyr. Buzz. Sa wakas, ang bahagi ng mga paa at kamay ni Zephyr ay nalantad sa proteksyon ng vacuum circle. Tumilapon ang laman at dugo, at dahan-daang nalantad ang mga buto. Kabanata 974. Ang mga kumikinang na puting butong iyon ay parang mga buto ng jade. Ang mga ito ay napakaputi, ngunit malinaw na may mga bitik na lumilitaw sa mga puting butong ito. Malinaw na ito ay sanhi ng hangin sa paligid at malamig na hangin. Umuungol. Bigla na lang, ang mga nagyayelong hangin na nagtipon ng mga katawan sa likuran niya, parang mga ahas at dragon, ay sumugod patungo kay Zephyr nang may umungal. Sus Mariosep. Gumalaw ka. Galit na umungal si Zephyr. Ang kapangyarihan ng mga asensya at tunay na enerhiya, na maaaring magamit, ay biglang nagsanib sa sandaling ito. Boom! Sa wakas, sa oras na ito, lumitaw din ang katawan ni Zephyr sa harap ng gumuhong tuktok ng bundok. Sa oras na ito, hindi pa niya pagkakataon ang pumili. Habang mabilis na kumislap ang Evil Breaking Eye, sa wakas ay nakahanap na siya ng isang kuweba. Walang pagdadalawang isip, nakapasok si Zephyr. Dumagundong. Pagkapasok ni Zephyr. Sa likuran niya, isang malakas na enerhiya ang biglang lumitaw at tumama sa kanyang likuran. Sa isang iglap, isang walang katapusang malamig na aura at nakakapangilabot na kapangyarihan ang biglang sumabog mula sa kapangyarihan. Parang kamay ng multo, gamit ang dalawang makapangyarihang puwersang ito, isang malaking piraso ng laman at dugo ang agad na itinaas sa likuran ni Zephyr. F*6. Isang malaking tipak ng laman at dugo ang napunit, at ang matinding sakit ay naging dahilan upang muling umungal si Zephyr. Nawalan pa siya ng malay dahil sa matinding sakit, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi pa rin naglakas loob si Zephyr na maging pabaya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at mabilis na tumingin sa labas ng butas. Doon, ang mga daloy ng nagyayelong hangin at lakas ng hangin ay nakapaligid sa butas, pinupuno ang buong espasyo sa labas ng butas. Mabuti na lang at sa oras na ito, ang enerhiya ay inilalabas lamang sa labas ng butas. Nang lumapit ito sa butas, tila nilalabanan ito ng isang di nakikitang puwersa at hindi ito makapasok sa butas. Phew! Bahagyang nakarelax ang isip ni Zephyr. Bigla,
Ang matinding sakit sa kanyang katawan ay nagsimulang kumalat at direktang tumama sa kanyang mga nerbiyos. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang mawalan ng malay si Zephyr. Mio. Gumalaw ang mga mata ni Mitbun. Nang tingnan ang nawalan ng malay na si Zephyr, bahagyang itinaas nito ang buntot at mabilis na sumuot sa imbakan ni Zephyr. Pagkatapos, may narinig na tunog ng kaluskos. Di nagtagal, isang tumpok ng lower spiritual stones ang lumitaw sa kuweba. Kinuha ang mga espiritual na bato isa-isa gamit ang dalawang kuko at mabilis na kinain ang mga ito. Creak. Bitek. Isang sunod-sunod na tunog ang umalangaw sa kuweba, na parang ritmo. Gayunpaman, habang kumakain si Mitbun, muli silang pumunta sa imbakan ni Zephyr. Kumuha ito ng ilang elixir at direktang isinilid sa bibig ni Zephyr, anuman ang kahihinatnan. Kung matino lang si Zephyr, kakagatan niya hanggang mamatay ang lalaking ito. Sa ganoong kabastos na tindig, kahit hindi siya pahirapan hanggang mamatay dahil sa lahat ng kanyang mga pinsala, malamang na mamamatay siya sa pagkasamid dahil sa mga elixir. Mabuti na lang at pinagpala si Zephyr ng malaking kapalaran. Natunaw ang mga elixir at mabilis na naipasok sa kanyang katawan. Hindi pangkaraniwan ang mga elixir ni Zephyr. Matapos makuha ang sustansya ng elixir, ang mga pinsalang natamo niya ay biglang nagsimulang gumaling ng mabilis. Kabanata 975. Mabilis din gumaling ang sugat na naglantad sa mga buto sa kanyang katawan. Nagsimulang maglabas ang mga sinag ng matangkad na pulang ilaw. Ang liwanag na ito ang pampalusog na epekto ng enerhiya ng dugo sa katawan ni Zephyr. Dahil sa engkantadang nagpapadalisay ng dugo. Ang ilan dito ay automatikong naimbak. Total, hindi naman niya pinino ang lahat ng mga ito sa isang hininga lamang. Dahil sa kasaganaan ng espiritual na dugo, mabilis na gumaling ang nasirang laman at dugo. Sa nakikitang bilis, mahigit kalahati na ang natamong sugat ni Zephyr. Gayunpaman, mababaw lamang ito. Sa katunayan, ang pinakamalubhang bagay kay Zephyr ay nasa kanyang katawan. Ang mga guhit ng astral wind at frost energy ang pinakanakakagulat. Ang dalawang puwersang ito ay ibang-iba sa mabangis na hangin at yelo sa labas ng mundo. Mas nakakatakot at makapangyarihan sila kaysa sa labas ng mundo, at mas halata rin ang kanilang mapanirang kapangyarihan. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng Sky Exterminating Finger ni Sikong Jiuzi sa katawan ni Zephyr ay patuloy na sumisira sa mga meridian ni Zephyr. Mabuti na lang at na-practice ni Zephyr ang walang kapantay na sinaunang paraan ng Draco Nico. Sa pagpapatakbo ng sinaunang paraan ng Draco Nico, ang mga tipak ng tunay na enerhiya ay nagsimulang gumalaw ng mabagal sa tulong ng kapangyarihan ng elixir. Unti-unti, nagsimulang mapuno ang mga butil ng tunay na enerhiya. Dahan-dahan itong dumaloy sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Mayaman na enerhiya ng dugo, unti-unting bumabalik na tunay na enerhiya, at makapangyarihang elixir. Tatlong paraan. Sa wakas, automatikong nagsimulang gumaling ang pinsala ni Zephyr. Ito rin ay dahil sa malaki ang natural na swerte ni Zephyr. Kung hindi lang dahil sa makapangyarihan ang enerhiya ng kanyang dugo, kung hindi lang dahil sa pag-cultivate niya ng Ancient Draconic Way, isang kamangha-manghang teknik, at kung hindi lang dahil sa taglay niyang si Mitbun, na nakapaglagay ng ilang elixir sa kanyang bibig. Kung ibang tao lang iyon, hindi siya tunay na makakabangon kung may bahagi man sa mga iyon na hindi niya natatanggap. Habang tinitingnan ang kutis ni Zephyr, na unti-unting bumalik sa dating kulay, tila nakahinga ng maluwag si Mitbun. Pagkatapos, itinambak nito ang natitirang lower spiritual stones, na bumuo ng isang, malaking kama, na mahigit 10 beses na mas malaki kaysa rito. Pagkatapos, muli nitong hinawakan ang ilang medium spiritual stones. Ganoon na lang, ipinikit nito ang magagandang mata. Nakatulog ito ng ganito. Gayunpaman, habang unti-unti itong nakatulog, ang lower spiritual stone at ang medium spiritual stone ay nagsimulang dahan-daang maglabas ng maliit ngunit purong enerhiya, at pagkatapos ay mabilis na pumasok kay Mitbun. Tila masarap ang lasa ni Mitbun. Paminsan-minsan ay dinadampi nito ang mga labi, at may lumalabas na maliliit na laway na parang kristal. Paminsan-minsan ay iwinawagayway nito ang mga buntot nito, na tila ba'y kapaki-pakinabang. Sa ganitong paraan, isang lalaki at isang pusa ang lumubog sa kakaibang espasyong ito.
Malamig pa rin ang yelo sa labas, at umiihip ang malakas na hangin. Pero hindi pa rin ito makapasok sa kuweba. Gayunpaman, walang nakapansin na, sa labas ng kuweba, bagamat hindi makapasok ang nagyayelong hangin at hangin sa kuweba, sa paglipas ng panahon, ang proteksyon na epekto ng kuweba ay tila unti-unting humihina. Sa madaling salita, unti-unting sinisira ng nagyayelong hangin at hangin ang mahiwagang kapangyarihan sa labas ng kuweba at sinisira ang epekto ng proteksyon. Sa ganitong bilis, hindi aabutin ng 10 araw para tuluyang masira ang kapangyarihang proteksyon sa labas ng kuweba. Unti-unting lumipas ang oras. Sa wakas, pagkalipas ng 2 araw, nagkamalay si Zephyr. Isang kumikinang na liwanag ang kumalat sa buong katawan niya. Sa oras na ito, ang pares ng nakapikit na mga mata ay dahan-daang bumukas.